NBI, nagpahayag na posibleng may lumantad pa ng mga dating kasamahan ng 18 ex-Marines. Ayon kay Atty. Melvin Matibag, Director ng National Bureau of Investigation, may 100 pang mga dating bagman at mga sundalo na tauhan ni Zaldico ang posibleng lumantad sa susunod pang mga linggo. Dagdag pa ni Matibag na hindi lang mga dating sundalo ang lalabas, kundi mayroon pang mga dating generals na kasama. Mga 100 daw yan eh. So, pero hindi lahat pumayag tungkol dun sa kung political. May reports kasi sa amin eh, nagtutugma na yan yung unang lalabas, tapos eventually may mga retired generals na lalabas. Ayon pa sa NBI, ito daw ang dahilan ni Remulla kung bakit political tipping point at may economic motives ang paglantad ng mga sundalo. Pahayag pa ni Remulla na marami sa mga sundalong ito ay na-discharge sa tungkulin at ilan sa kanila ay may mga kaso. Not all of them are Marines or not all of them are in the active service, and many of them were dishonorably discharged. Alam na namin yun as far as we're concerned now. Na marami ron discharged, and there's many of them even have had murder cases. Kapansin-pansin naman kaagad ang reaksyon ni Remulla. Mukhang napaka-defensive naman kaagad ng kanyang pahayag. Bakit kaya? Hindi pa nga niya naumpisahan ang investigasyon, mayroon na siya kaagad na paghahatol na may political at economic motives ang paglantad ng mga dating sundalo. Hindi pa rin umuusad ang investigasyon sa kanila. Hinanapan na kaagad niya ng butas na pwedeng ipanira at mapahina ang credibility ng mga tumatayong witness laban sa Pangulo at kay Romualdez. Bakit naman ganun, Boying Remulla? Hindi kaya ganyan ang reaksyon mo, ay isa ka rin sa nabigyan ng maleta ng mga sundalong yaan? Tanong lang naman po yun. Kaya siguro marami ang nagdadalawang isip na lumapit sa ombudsman pa humingi ng tulong, ay alam na nila na kahit mismong ang opisina ng ombudsman ay hindi na rin pwedeng pagkatiwalaan ng mga tatayong witness laban sa gobyerno. Kasi nga mismong ang ombudsman ay siyang tagapagtanggol ng administrasyon at hindi ng mga ordinaryong tao. Naglabas naman kaagad ang mga Marines ng pahayag na huwag naman kaagad silang husgahan at pababain ang kanilang kredibilidad. Kasi tumatayo daw sila sa katotohanan at walang sinuman ang nagdikta at kusang loob nila ang paglantad. Wala pong sumusuporta sa amin. Kahit sino sir, nasa label po kami, hindi kami lumapit kung kahit sino. Huwag po nila kaming sirain na ganito ganon. Yun nga po, porket discharge kami sa Marines. Sana hindi kami gipitin, hindi nila ibaba yung credibility namin. Kasi kami, from the beginning, walang kinalaman si Sir Mike Defensor. From the very beginning kami, desisyon namin to buo. Isinupuena na ng NBI ang 18 Marines, kasama ang kanilang abogado, si Mike Defensor na dating congressman, at ang nagnotaryong abogado sa affidavit ng mga sundalo. Pahayag pa ng NBI kung sakaling hindi man sila umattend sa investigasyon ng NBI, ay may kaapatan naman daw ang ombudsman na i-exercise ang power of contempt ng ahensya. Dagdag pa ng NBI na umaasa silang tutugon sa pagpapatawag ang mga sundalo, pati na rin si dating congressman Mike Defensor. Dahil sa umano'y sinabi daw ng kongresista na karangalan niya na mapasama sa kaso kasama ang mga magigiting na sundalo. I hope they attend yung subpoena namin kasi sabi naman nila they're willing to face an investigation. And I heard former Congressman Mike Defensor na karangalan niya na mapasama sa kaso. So now is the opportunity to explain. NBI will listen to them and accommodate them. Handa akong tulungan sila, handa akong marap sa kaso. Kagad namang itinanggi ni Trillanes ang aligasyon na kasabwat siya o kasama siya sa nabigyan ng pera ni Zaldico para siya ang mag-asikaso sa ICC. Pahayag pa ni Trillanes na parte lang ito ng destabilisasyon ng Duterte camp laban sa Marcos administration. Dahil sa diumanoy si Sara Duterte daw ang makikinabang kapag napatalsik si Pangulong Marcos. Wala akong natanggap na $2 million at kung anumang halaga mula kay Zaldico para sa ICC operations. So itong ginawa nila ay paninira lang, hindi lang sa akin, kundi doon din sa mga investigador ng ICC. Hindi mo rin maintindihan sa tao na ito na sa lahat na lang ng kapalpakan na nangyayari sa Pilipinas gusto niya palagi na idawit at idikit ang apelyadong Duterte. Kahit alam naman ng mga tao na kapalpakan ng administrasyon, lagi niya itinuturo na mga Duterte ang may kasalanan. Ganun katindi ang galit niya lalo na kay dating Pangulong Duterte. Naglabas naman ng pahayag si VP Sara na tila walang interes o agarang hakbang mula sa kasalukuyang administrasyon na siyasatin ang katotohanan. Hinggil sa bilyon-bilyong suhol kaugnay sa flood control ng ICI at impeachment effort laban sa kanya. Dagdag pa ng pangalawang Pangulo na hindi dapat selective ang galit sa isyu ng katiwalian. Hindi daw di umano maaring pumili kung sino lamang ang imbestigahan. At hindi maaring manahimik tuwing ang mga sangkot ay malapit sa kapangyarihan. For more video update, please subscribe, like and hit the notification bell.